ang natural para sa bawat pamilya Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na mas... Magandang araw po sa inyo lahat, no? Nagbabalik tayo sa segment ng Alagang Natural. Ako nga po pala ulit, si Doc Anton Roquel. At ang ating segment ngayon ay Kalusugan, Kalikasan kontra Tuberculosis or TB. So ngayong hapon, pag-uusapan natin ng isang matagal ng hamon sa kalusugan publiko dito sa Pilipinas or public health problem talaga ito. At ito ang TB or tuberculosis. Ang TB po kasi ay isang seryosong sakit, ngunit ito ay nagagamot at nalulunasan kung maagapan at masusunod ng tama ang gamutan. So, ano nga ba talaga ang TB at saan ba ito nanggagaling? Unang-una po, ang TB ay dulot ng isang bakterya na tinatawag nating Mycobacterium tuberculosis or M. tuberculosis, no? Ito yung karaniwang nakaka-apekto or naapektuhan ng baga na nagkakaroon ng pulmonary TB. Pero yun po yung usual or common. Maaari dito kasing tumama, no, sa buto, no? Sa bato, sa utak, at saka sa mga kulani or lymph nodes natin. Ayan. So, paano ba tayo nahawa dito? Ang TB po kasi ay airborne. Kapag ang taong mayroong active na pulmonary TB or TB ay umubo, bumahing, or nagsalita, or yung mga droplets nga is napunta sa ibang lugar, pwede po kasi ditong mahawa or yung bacteria itself ay pumasok sa ibang tao. Kapag ito ay nalanghap ng ibang tao, ayun na yun. Pwede na yung infection na mangyari. Hindi ito nakukuha sa pagkamay or pagkain or sa paghawak ng mga gamit. Again po, yung droplets itself, no? Ano nga ba yung proseso ng infection ng tuberculosis? Unang-una dito is nangyayari yung primary infection. Kapag nalanghap natin or pumasok yung bacteria sa loob ng katawan, pwede kasi dito siyang dumami. Usually, kapag yung common is yung pulmonary TB, no? Or yung pulmonary tuberculosis, pumapasok siya din sa mga alveoli or yung mga air sacs ng ating baga. Dito, kinakain siya ng macrophages. Ito yung mga parang militar or security guard ng katawan or yung depensa ng katawan natin. So, etong M. tuberculosis ito, nabubuhay siya din sa macrophages na yan at mabagal na dumadami. Ngayon, kapag dumadami ito, nagkakaroon sila ng parang formation or granuloma formation at ito na yung kung saan nabubuo sila at dumadami at pwede na magkaroon ng simptomas. Meron din tayong tinatawag na latent TB na walang simptomas talaga at hindi siya nakakahawa. Pero again, meron siyang bacteria dun sa katawan. So kapag humina yung immune system natin or nagkaroon ng tinatawag na reactivation, tulad sa mga sakit tulad ng HIV, diabetes, malnutrition, stress, maaaring magising yung bacteria at maging active TB na. So ulitin ko po, no, dun sa mga sakit na pwedeng bumagsak yung immune system natin. Pero again po, dito siya maging active TB. So yung active TB, nagkakaroon kasi ng mga tissue destruction o nagkakaroon ng pagkasira dun sa loob ng katawan or dun sa mga organs itself, no? At nasisira na yung lung tissue, nagkakaroon ng mga butas-butas sa loob ng baga at yun na yung may tama na talaga sa loob ng katawan. At dito na lumalabas yung mga ibang simptomas. Ayan. So, ito kasi yung maging dahilan ng ubo, pag-ubo ng dugo or pagdahak ng dugo, kasama na dyan. Kasama na rin dito yung pagsakit sa paghinga, no? So kapag kumalat na sa dugo, maaaring maging ibang TB or systemic spread or tinatawag naming miliary TB. So ano yung mga simptomas ng tuberculosis? Unang-una po, ito yung ubo na humihigit, kumulang, mas madalas pa yan, mas matagal pa sa 2 linggo. No? Pag umubo din ng plema or ng dugo dahil nga masyadong naiirita, kasama na rin po dyan, pananakit ng dibdib at pagbaba ng timbang. Yung sobrang pagbagsak ng timbang kasama dyan. Yung lagnat, no? Ulitin ko po, ang lagnat natin dito, ang tinatawag nating lagnat ay yung anything 37.5 and above. No? At saka yung night sweats. Ano ba yung night sweats na to? Tipong yung pahapon na, doon lumalabas yung lagnat or doon ka nagpapawis or habang natutulog ka, doon ka nagkakaroon ng pagpapawis. Ayan. So ano yung dapat nating gawin kapag siguro nagsususpect siya ng TB? Unang-una is magpatingin ka agad tayo sa doktor or sa health center. Magpa-sputum exam tayo or yung tinatawag nating gene expert testing, no? Para malaman natin or makita natin kagad if kung meron po ba talagang tuberculosis. And then sundin natin yung 6 na buwan or higit pang gamutan depende din sa severity or mapapansin or ma-identify po sa pasyente itself. At lalong-lalo na po, public announcement na namin ito talaga, huwag nating ititigil yung gamot kahit gumaan na yung pakaramdam mo. Dapat is sundin natin yung buong course ng treatment itself. Kapag hindi kasi tinapos yung gamutan, pwede kasi siya maging MD or TB or yung maging drug-resistant tuberculosis. Mas malala pong gamutan yung mangyayari at mas mahal din po kasi or paminsan binibili na rin po kasi yung mas malakas na gamot itself. So,
Ang Department of Health po natin ay mayroong mga programa laban sa tuberculosis. Sa pamamagitan nito, ipinapatupad po kasi yung National Tuberculosis Control Program, no? At ang layunin nito ay unang-una yung libreng TB testing. Ito po yung gene expert na tinatawag, na meron po sa mga health centers or sa mga TB dots, kung tawagin natin. Libreng anti-TB medications, kasama na rin po dyan. At saka ulitin ko po, yung DOTS or TB DOTS or yung Directly Observed Treatment Short Course na program po nila. So sa ilalim ng mga DOTS strategy na to or yung mga programs na to, minomonitor po kasi yung pag-inom, no? Usually 3 to 6 months time, at sinisiguradong natatapos yung treatment. Mayroon ding mga community-based programs or mga community-based TB screening or mga preventive therapy para dun sa mga close contact or yung mga may mga pasyenteng may mga kapamilya na kasama sa loob ng bahay. Mga programa din para din sa mga drug-resistant TB ay kasama na rin po dito. No? So libre ang gamutan sa mga government health centers, kaya po wag po kayong mahiyang magpatingin at malunasan kaagad, no, yung sakit na yan. So paano ba maiiwasan ng TB? Unang-una is kapag meron ka ng naramdaman or 2 linggo na yung ubo mo, kahit wala kang lagnat siguro magpatingin ka na agad, lalo na kung matagal na nga yung ubo. Susunod natin dito is syempre yung etiketa kapag umuubo. Takpan yung bibig kapag umuubo at panatiliing maayos din yung ventilasyon ng bahay. Kumbaga po, sabi nga natin, yung mga air droplets dyan pwedeng mamuhay ng isang buong araw. Kaya dapat mas maganda na pahanginan natin at magpa-araw ng bahay kasama na rin dyan. So, technically speaking, yung hygiene, kalinisan na natin sa sarili natin at sa kapaligiran natin. At syempre, kumain din tayo ng masustansya. Kasama din dito is yung mga baby or mga sanggol pa lang. Bigyan na natin kahit sila ng mga BCG vaccine na nakakatulong po makaiwas ng tuberculosis dito sa bansa natin. Ayan. Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. So ano ba yung mga pinakamadalas na itanong tungkol sa tuberculosis? Unang-una, nakakahawa ba ang TB? Yes, no? Lalo na yung mga active pulmonary TB. Ayan. Next natin, lahat ba ng may TB ay may simptomas? Okay, hindi po lahat. Meron nga po tayong ulit tinatawag na latent TB na walang simptomas. Okay, pwede bang gumaling ang TB? Yes, basta tatapusin natin yung gamutan at susundin natin strictly, no, yung course ng treatment. Okay. Bakit 6 na buwan ang gamutan? Okay. So, mabagal kasi mamatay ang bakterya at sabi nga natin, pumapasok din kasi ito dun sa mga white blood cells or yung mga depensa natin sa loob ng katawan. So, kailangan mapuksa ng todo-todo or makita ng kabuuan yung treatment itself. So, that's why 3 to 6 months po talaga yung treatment niya. Depende na rin po kasi talaga sa severity or yung classification na mapapasok po sa isang pasyente na nagkaroon ng tuberculosis. Okay. So, ano ang MDR-TB? Okay. So,
MDR, multi-drug resistant tuberculosis. So ito yung TB na resistant sa mga pangunahing gamot dahil hindi natapos kaagad yung treatment at nagkaroon sila ng resistensya. Ayan. Pwede bang magtrabaho habang ginagamot? Okay. Yes, pwede po no kapag hindi na nakakahawa at may clearance. Usually around 2 months time kapag nandun na sa treatment itself or nasa program, pwede na pong pumasok ulit lalo na yung mga nagbigyan na ng clearance ng nabigyan na ng clearance ng TB DOTS, yung mga pasyenteng meron pong tuberculosis. Ayan. So nakukuha po ba ito sa laway o plato? Okay. Hindi. Again, airborne transmission ito, yung droplets ay pwede na rin po yung kasama dyan. Bakit pumapayat ang may TB? Okay. So dahil nga po merong pamamaga or chronic inflammation sa loob ng katawan, mataas po kasi yung demanda ng katawan natin para sa sustansya o nutrisyon. So, malakas din yung pagbagsak ng katawan dahil kinocompensate po kasi nila or kinocompensate ng katawan natin, lalo na din sa inflammation itself, yung mga kinakailangan po para mag-function itself. Ayan. So, pwede bang maulit? Yes, lalo na kung mahina ang immune system. Ulitin ko po, para po maganda ang immune system, unahin po natin dyan yung tamang sustansya, tamang hydration, tamang pahinga at ehersisyo. At kung hindi po natin kaya yan, pwede po tayong uminom ng mga supplements or food supplements tulad ng Immune Advance at saka Flavon Pro. Sa totoo lang po, ang Immune Advance ay meron pong nagtataglay siya ng lagundi na maganda po sa overall lung health at kasama rin dyan yung moringa na isang superfood po na nakakatulong din na magbalik sustansya sa ating katawan. Hindi na rin po dito, kasama rin dito no, yung vitamin C at saka yung zinc. Sa Flavon Pro naman, nagtataglay ito ng Yerba Buena na isang anti-inflammatory herbal no, na nakakatulong overall sa ating katawan. Ayan. Okay. So ano ba ang latent TB? Next question. So may bacteria pero walang simptomas or hindi ito nakakahawa. Yun. So yun po ang latent TB, no? Next question. Ano ang gene expert? Okay. Ang gene expert ay isang mabilisang test or molecular test para sa tuberculosis para malaman kaagad siya or makita. So usually pinapadahak, lalo na mas maganda kung sa umaga para kuhang-kuha po kaagad kung ano yung meron dun sa lalamunan itself. Okay. Pwede bang sabay ang TB at HIV or ibang mga sakit? Yes. Lalo na mas mataas ang risk nila for reactivation. Bakit? So again po, habang mga bata, kahit binigyan na po ng BCG or nung vaccination, pwede po kasing magkaroon ng latent TB, lalo na yung mga primary complex kung tawagin natin. And kapag bumagsak po kasi yung resistensya, dun po pwedeng magkaroon ng reactivation. And again po, ulitin natin yung mga instances na bumabagsak po yung immune system natin would be, or yung nawawala ng resistensya would be HIV, diabetes, or yung mga iba pa pong sakit na meron. Ayan. So next, ano ang extrapulmonary TB? Okay, so magandang question. Ito po yung TB na hindi po nasa loob ng baga. Ibig sabihin, nasa ibang bahagi ng katawan, no? Bukod sa baga itself. Ulitin po natin, pwede yan sa buto, pwede yan sa bato, pwede sa brain natin, sa utak, at sa iba pa pong parte ng katawan. Ayan. So may bakuna ba laban sa TB? Yes. Meron po yung BCG vaccine para sa sanggol. Pero I think po meron na tayo ngayon under DOST na tinitingnan po nila na ibang vaccination for TB para po sa mga matatanda. So sana po matuloy po nila yon at makagaling pa po ng tuberculosis dito sa ating bansa. Ayan. So kailan ba dapat magpatingin? Okay. Ulitin natin, kapag meron ka ng ubo, higit ng 2 linggo, huwag ka na maghintay, no? Dumiretso ka agad sa mga TB DOT center or kahit sa health center itself para makapagpatingin or magpakonsulta. Ayan. So okay, ang TB ay isang seryosong sakit, ngunit ito ay nagagamot at napipigilan sa pamamagitan ng maagang pagsusuri, tamang gamutan, pagsunod sa DOTS program or TB DOTS program at suporte sa komunidad. Kaya tandaan natin, kung meron ka ng ubo na matagal, lalo na kung 2 weeks na yan or 2 linggo na yan, magpatingin ka kaagad, no? Tapusin yung gamutan ng 3 or 6 na buwan at tumulong tayo para maging TB-free ang ating komunidad. So, again, ito po ang segment nating Kalusugan, Kalikasan kontra Tuberculosis. Maraming salamat po at ingatan natin ang ating baga at kalusugan. Maraming salamat po. Alagang natural para sa bawat pamilya Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit buhay na mas